Hello, sound. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Sige, tayo lahat ay tumayo. Pakisabi naman sa katabi mo, blessed na blessed ako dahil kasama kita ngayon. Amen. Sige, come on church. Patuloy tayong manahan sa presensya ng Panginoon sa hapon na to. Hallelujah. Let us all pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Patuloy ka naming pinupuri, Panginoon. O sinasamba ka namin, Lord God, sa spirito at katotohanan. In the name of Jesus, hallelujah. Oh, we glorify your name. We bless your name, King Jesus. Hallelujah, Lord God. Oh, Father, in the name of Jesus, Lord, patuloy kami nagpapasalamat, Lord God, sa ibinigay mo, Panginoon, sa hapon na to, Lord God. And Lord, we declare and decree right now that you will continue to guide us. You will continue to lead us, Lord God, in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord, sa aming midweek service. And Lord, dinideklarasyon namin, Panginoon, naniniwala kami, Lord, na meron kang gagawin, Panginoon, sa hapon na to. In the name of Jesus, Lord, magkakaroon kami, Lord God, ng new revelation coming from you in the name of Jesus. And Holy Spirit, we continue to manifest your power, O God, in the name of Jesus. Your anointing will flow in this place. And Lord, patuloy, Lord, kami nagpapasalamat, Lord God, sa iyong lingkod na maghahayag ng iyong salita. Patuloy namin dinideklarasyon, Lord God, ang iyong karunungan. In the name of Jesus, ang iyong kaudawaan. In the name of Jesus, maraming salamat po, Lord. And Lord, we declare and decree right now na anuman, Panginoon, yung lumabas sa kanyang bibig, patuloy, Lord, dinideklarasyon namin, Panginoon, ay galing lamang sa iyo. In the name of Jesus, maraming salamat po, Lord. Patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming midweek service, O God. We declare and decree right now that not our will, O God, but let your will be done. In the name of Jesus, maraming salamat po, Lord. Patuloy naming ibabalik sa iyong pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lahat ng handa, ibigay natin ang pinakamainam na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! In Psalm 66:2, it says, sing the glory of His name. Make His praise glorious. Amen. Come on, church. Let's sing praises as we glorify His name today. Hallelujah! Hallelujah! Truly, He deserves every praise. Hallelujah! Come on, church, be ready to give your highest praises to our King. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is
sing holy. You are holy forever, King Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we will worship you for who you are, oh God. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Come on, church, to sing. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Come on, sing this song. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Sing if you've been forgiven, if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Oh, come on, church, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry. Come on and sing. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Lord, hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Come on, church, to sing. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Come on, with your loud voice to sing. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name
stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name, come on, lift up his name. Stands above them all. His name is above all names. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Come on, church, sing. Your name is the highest. Your name is the greatest. Stands above them all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, he is holy forever. Come on, church, let's sing his holiness. You are lifted high, holy, holy forever. Lord, hear your people sing. We sing holy, oh, we cry holy, holy. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Oh, you will always be, you will always be holy, holy forever. Muli, magandang hapon po sa bawat isa, maging sa ating mga nanonood sa online sa hapong ito. Amen po ba? Sige po tayong muli ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. O Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito, Ama. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang gawaing ito, Panginoon, mula umpisa hanggang pagtatapos. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nagtalaga ng kanilang mga oras sa hapong ito, Panginoon, upang sama-sama kami, Ama, magpuri sa iyo at patuloy, Panginoon, na makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat sa lahat ng mga ginagawa mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay, Lord, na ang kapangyarihan mo ay patuloy naming nararanasan, ang pag-ibig mo, ang compassion mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Gayon din sa hapong ito, Panginoon, itinataas din po namin sa inyo ang mga kaloob, Panginoon, na nanggaling sa iyong mga anak, Panginoon. Dinideklarahan namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito ay patuloy na magagamit para sa ikalalaganap ng iyong kaharian dito sa sanlibutan. Dinideklarahan din namin, Panginoon, ang bawat kamay na nagkaloob na patuloy, O Diyos, ang pagpapala, ang walang humpay na pagpapalang nagmumula sa iyo. We declare din sa kanilang mga business, patuloy, Panginoon, na mag-multiply. Gayon din, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, patuloy, O Lord, ang iyong pagpapala. Salamat ng marami, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang gawaing ito at patuloy kang magpakahayag, banal na spirito, sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang pasasalamat at pagluwalhati sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So, sa hapong ito, no, ang aking ibabahagi sa inyo sa hapong ito ay patungkol sa promises ng Panginoon para ma-overcome natin ang ating mga
takot. Amen po ba? So, alam po natin na sa panahon natin ngayon, no, marami po ang nakakaranas pa rin ng takot. Sige po, tanungin ko po kayo po ba hindi na nakakaranas ng takot? Nag-aalinlangan kayo sa mga sarili nyo, no? Kung nakakaranas pa ba kayo ng takot. Kasi kung hindi kayo nakakaranas ng takot, in some way, no? Kapag sinabi sa inyong, tumalong ka doon sa 11th floor, kung wala kang takot, anong gagawin mo? Tatalon ka, hindi ba? So, ibig sabihin, yung takot, common na nararanasan ng lahat ng tao. Maging sa atin, tayo bilang mga mananampalataya, nakakaranas pa din tayo paminsan-minsan ng takot. Pero yung takot na yon, hindi iyon nagtatagal sa ating mga puso. Amen po ba? Kasi sabi nga, ang takot, no? Ito, ang dahilan nito, merong mga halimbawa, may mga tao or may mga bagay na kung saan naniniwala tayo na yung mga tao na yon o bagay, makapagdadala sa atin ng sakit, ng, kumbaga, mag-i-inject sa atin ng pain, no? At magiging threat sa buhay natin. Amen po ba? Kasi kung wala, kung hindi tayo matatakot, halimbawa, isang araw, no? Hinabol ka ng may taga. Hinabol ka ng may taga. O, aber, anong gagawin mo? 'Di ba? Matatakot ka syempre. At anong gagawin mo? Tatakbo ka. Amen po ba? Amen. Sabi nga po dito, no, fear is an emotion we commonly experience, believers or unbelievers. It is an unpleasant emotion. Di ba pagka nakakaranas ka ng takot, parang kakabahan ka. Bukod sa kakabahan ka, di ba, parang natutuliro ka, hindi mo alam kung saan, ano yung gagawin mo, ano yung saan ka pupunta. Di ba yung mga ganong klase ng nararamdaman kapag katakot ka? Minsan sasabihin mo sa sarili mo, parang, saan ba ako pupunta? Magtatago ba ako? O tatakbo ako? Yung parang ganon, di po ba? Nararanasan natin yon. Sabi dito, it is one of the most basic emotion. This fear paralyzes us and hinders us in our service to the Lord. And most of the time, makes us stumble for obedience. Di ba po? Kapag, halimbawa, sa ating mga ministry, di ba? May kanya-kanya tayong ministry, di ba po? Kung minsan, merong ipinapagawa sa atin, katulad halimbawa, naatasan kang magbahagi dito sa harapan, 'di ba? Yung first time magpi-pray ka, 'di ba? Anong gagawin mo, 'di ba? Medyo may kaba ka, may takot ka. Kung minsan sasabihin mo, ay ayoko na. Hindi ko yan kaya. 'Di ba ganun tayo? Ay parang hindi ko yan kaya, hindi muna ako, wag muna ako. Ganon, 'di ba? Kasi natatakot ka. Ang takot mo, minsan mag-give up ka, minsan hindi ka na magta-try, di ba? Kasi takot ka, ayaw mo nang itry. Paano nga yun? Kung hindi ka magta-try, paano ka mag-grow, di ba? So, kinakailangan sa mga bagay na hindi natin, kumbaga, hindi natin kayang gawin, itry natin para malaman natin na meron pala tayong kakayahan na gawin yung bagay na yon. Amen po ba? Kasi sa umpisa talaga may takot, may kaba. Pero habang ginagawa natin, no, nawawala yung takot natin. Kasi pansamantala lang na emotion yon, pero nararanasan ng lahat ng tao. Katulad halimbawa, katulad ko, ibig niyo bang sabihin hindi ako kinakabahan? Kinakabahan po ako pag nandito ako sa harapan. Pero dahil sa banal na spirito na nagbibigay sa akin ng lakas, pag nandito na po ako, naku-comfort na ako. Dahil alam ko nakasama ko ang Diyos. Kasama ko ang banal na spirito. Amen po ba? Sa lahat ng ating gagawin, alam natin na kasama natin siya. At wala tayong dapat na ikatakot. Amen po ba? Sabi dito, ang takot hindi nanggaling sa Diyos. Amen po ba? Ito ay galing sa kaaway. Sabi dito, ito ay kaaway ng faith. Di ba kapag takot ka, nawawala ka sa wisyo, nawawala ka sa alignment ng utak. Di ba ganon? Nawawala yung alignment mo. Yung bang naiiba yung pananaw mo. Imbis na positibo, nagiging negatibo kapag natatakot ka. Amen po ba? Sabi dito, fear will make us question and ask such things at will I make it? Di ba pagka natatakot ka, ay kaya ko bang gawin to? Di ba ganon? Kaya ko bang gawin to? Natatakot ako, di ba parang ganon.
Pero sabi nga ganon, faith doesn't question. Kasi nga, nandoon yung ating confidence and trust sa ating Panginoon. 'Di ba? Pag may pananampalataya tayo, hindi tayo matatakot. Dahil nandoon yung kumpiyansa natin, nandoon yung pananampalataya natin na kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi dito, the devil will often try to put thoughts in our mind when we're alone, but we can resist him by not allowing ourselves to think about things that are contrary to the Word of God. We can replace fearful thoughts with God's truth and experience a peace that transcend human understanding. Kasi nga, lalo na kapag, di ba, pag nag-iisa tayo at wala tayong ginagawa, yung kaaway, nandoon siya, binabantayan yung isip natin. Kaya nga pag idle ka, no, nandoon yung kaaway at mag-i-inject siya ng mga bagay sa isipan mo para magkaroon ka ng takot. Pero, sabi nga ganon, kaya nating itong labanan. No? Pag nararamdaman natin na meron ng bumubulong sa atin na hindi positibo, ibig sabihin sa kaaway yon. So, pwede tayong manalangin at magdeklara. Sabi nga sa kaharian ng Diyos, bawal ang tahimik. Amen po ba? So bilang mga anak ng Diyos, gamitin natin yung ating dominion, no? Yung ating pagdideklara ng mga positibong bagay, lalo na ng mga promises ng ating Panginoon. Kaya nga po, hindi tayo dapat humiwalay sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Amen po ba? Sabing ganon, kapag naranasan natin tawag dito, yung takot, no? Kapag kinontra natin yung mga takot na yan, sabing ganon, mararanasan natin yung kapayapaan. Sabi nga ganon sa Isaiah 26 verse 3, no? You will keep in perfect peace those whose heart and minds are steadfast because they trust in you. No? Ibig sabihin, pag sinabing steadfast, yung nakalin, no? Yung nakalin ka palagi, anong tawag dito, nakasandal ka. Kapag ka nakasandal tayo palagi sa pangako ng Diyos, anuman yung mga bagay na nakikita natin sa paligid natin, lalo na po sa panahon ngayon, di ba? Yung gera sa Iran, sa Israel at sa Iran. Di ba po nung last night ba o kagabi na nagdeklara si Trump, no? Na kumbaga, na-intercept nila yung mga missiles na dapat pauulan dun, sasabog dun sa kanilang mga, base, di ba? Yung binobomba sana ng mga Iranian, yung base ng Amerikano sa iba't ibang lugar, no? Sa Qatar, no? Sa Israel, no? Doon yun ang ginagawa ng mga Iranian. Pero sabi ni Trump, tawag dito, victoriously na-intercept nila yon. At sabi nga, kanina naman narinig ko na parang nag-ceasefire, nagkaroon ba ng ceasefire. So, salamat sa Panginoon. Tunay nga na ang Panginoon gagawa at gagawa siya ng kaparaanan para ang Israel ay maprotektahan. Kasi nga ang sabi ng Panginoon, na ang Israel ay kanyang piniling bayan at siya ang kanilang magiging Diyos. At anuman yung mangyari, no, bagamat sabi nga niya, maraming nagawang kasalanan ng Israel, pero ang pangako ng Diyos nananatili pa rin. Gayon din sa panahon natin ngayon. Amen po ba? At sabi po sa ating text sa Isaiah chapter 41 verse 10, no? Napakagandang promise ng Panginoon sa bawat isa sa atin para ma-overcome natin yung ating mga takot. Amen po ba? Sabi dito, so do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, isang verse pero napakayaman ng pangako ng Diyos. Amen po ba? Ito ay pangako ng Diyos una sa lahat sa mga Israelita nung panahon. Alam naman po natin yung istorya ng mga Israelita, di ba? Kumbaga paulit-ulit yung mga ginagawa nilang kasalanan. Pero ang Panginoon, nandoon pa rin yung kanyang compassion na every time na sila'y magbabalik loob sa Panginoon, nandoon yung puso niya na patatawarin sila. Amen po ba? At sabi niya dito, no, bagamat ito'y prinamis niya sa mga Israelita, sabi niya ganon,
bagamat meron silang mga pending na, kumbaga, kaparusahan, no? Siyempre, yung mga ginawa nilang mga kasalanan, may konsekwensya. Bagamat nakapending yung kanilang mga kaparusahan, sabi ng Panginoon, pero ang pangako ko, mananatili. Ganon din po sa atin sa panahon ngayon. Di ba po, nung tayo hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, yung mga bagay na ginagawa natin na napasa sa atin ng ating mga ninuno, di ba po, akala natin tama yung way ng pamumuhay natin. Pero nung nakilala natin ang Panginoon at tayo ay nagsisi, nagrepent sa ating mga nagawang pagkakasala, hindi ba tayo'y tinanggap ng Panginoon at ibinilang tayo sa kanyang pamilya. Amen po ba? At ang pangako na ito, tayo rin ay nakinabang. Naging beneficiary din po tayo ng pangakong ito ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, the verse starts with a powerful instruction, do not fear. The simple statement isn't just a command, but an assurance that with God on our side, no need to fear. Amen po ba? Amen. Sabi dito, sa ilang araw ba meron sa isang buong taon? 365 days. No, sabi dito, ang pangako na ito na huwag kayong matakot ng Panginoon is 365 din na inulit-ulit sa banal na kasulatan. So ibig sabihin, sa bawat araw ng buhay natin, no, ninanais ng Diyos na huwag tayong matakot. Amen po ba? Kung ano man yung mga nararanasan natin everyday sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, mga youth, sa inyong mga pag-aaral, di ba? Hindi, ibig sabihin, kayo bilang mga kabataan, nakakaranas na din po kayo ng mga problema, di ba po? Pagdating sa finances, di ba po? Pag alam natin na ang ating mga magulang nagkukulang sa finances, apektado tayo, di ba po? Pag may problema sa tahanan natin, family problem, di ba tayo din apektado? Kasi pamilya. Amen po ba? So, sabi nga ganon, kung tayo nakakaranas araw-araw ng mga pagsubok, kabigatan, o anumang nararanasan natin, everyday may pangako ang Diyos na huwag tayong matatakot. Amen po ba? Amen. Assurance natin na yun na araw-araw kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? So sabi sa Hebrew 12:5-6, sabi dito, and you have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines those He loves, and punishes everyone He accepts as son. So dito, kumbaga ipinapakita ng Panginoon sa mga Israelita na, kumbaga yung kung may ginagawang dahil marami silang ginawang kasalanan, number 1 na doon yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Di ba sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So ang ayaw ng Panginoon na meron siyang kahati sa pagmamahal natin. Amen po ba? Sabi nga, I am a jealous God. So ayaw niya ng may kahati. Gusto niya, siya lang. Amen po ba? So sila, ang mga Israelita, paulit-ulit nilang ginagawa. Binigyan sila ng mga hukom, binigyan sila ng mga hari, pero every time, ganun pa rin po yung ginagawa nila. Di ba sa panahon din natin ngayon, ganun din po tayo. Pinatawad na tayo ng Panginoon, pero pang minsan bumabalik din tayo sa dati nating buhay. Amen po ba? Kumbaga nakakalimutan natin yung pangako ng Diyos. Nakakalimutan natin yung mga utos niya, yung mga nais niya na gawin natin para sa Kanya. Nakakalimutan natin yun, di ba? Bilang mga tao. Pero, salamat sa Panginoon kasi every time na bumabalik tayo sa Kanya, katulad nga ng istorya ng palaging nababanggit dito yung the prodigal son, di ba po? Kumbaga, ang anak, wala pa sa panahon, gusto niya nang kuhanin yung kanyang mana. Ang ama, ibinigay, walang question, hindi tinanong, ano bang gagawin mo anak dito sa hinihingi mo na to? Diba? Sabihin sa'yo, Norian, o sige, ano bang gagawin mo? Di ba ganun tayo sa mga magulang natin? Pagka may hinihingi tayo, halimbawa, hingi tayo ng
malaki-laking baon, sabihin sa'yo, Nori, ano bang gagawin mo sa ganito kalaki? Di ba, ang baon mo lang 100, ba't ngayon 500 yung hinihingi mo? Di ba? Ganon. Itong ama, hindi man lang siya nagtanong. Di ba? Hindi siya nagtanong kung anong gagawin niya dun sa mana. No? So, yon ibinigay ng ama yung mana, umalis ang anak, nagwalwal. Nagliwaliw, no? Pumunta sa mga 5-star hotel. Bumili ng mga signature na mga damit, no? Kumbaga, inubos niya, nilustay niya lahat yung kanyang mana, no? Nung siya ay magutom na at naubos na syempre, wala na siyang kapera-pera, no? Mabuti pa nga yung kinakain nung di ba yung, alam nyo ba yung wagwag? Alam nyo yung wagwag, hindi nyo alam. Yung sa mga hotel, alam nyo yon, yung sa mga hotel. Tapos, iniipon nila yung mga tira-tira. Ay, pagpag pala, sorry. Sorry po, pagpag-wagwag tuloy. Pagpag, oo. Lalagay nila yun sa malinis na lalagyan. Tapos, every time na may pumupunta doon na mga, alam mo na, yung mga batang kalye, ibinibigay nila yon. At ginagawa nila, kinakain. Di ba po? Niluluto ulit at kinakain. O, di mas maigi pa nga yung ganon kaysa yung sa kanya, kaning baboy na yung kinakain niya. So ngayon, na-realize niya ngayon na dun sa tatay niya, iba't ibang putahe yung may fried chicken, may lechon, di ba? Sabi nga ganon, kumbaga, only yung kinakain. No? So ang ginawa niya, nagbalik siya dun sa kanyang tatay at tinanggap siya ng kanyang ama, di ba? Kumbaga, sabi ng tatay nung nakita siya, parang si yun? Sarang si Adrian. Parang si Adrian yun Teka nga, linapitan, nakita ng ama, si Adrian, niyakap. Namiss niya yung anak niyang nagliwaliw, no? Pagdating doon, tinawag niya yung kanyang katulong at ang sabi niya, bigyan mo nga ng suotan niyo nga ng mamahaling damit ang anak ko, bigyan niyo ng Crocs, suotan nyo ng Levi's na pantalon, lahat ng signature, di ba? So, gano'n, no? So, yung ama, gusto niya yung the best na ibigay para sa kanyang anak. And, yon, no? Kapag gano'n din ang Panginoon sa bawat isa sa atin, nandoon yung compassion niya, yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, na every time na tayo ay magbabalik loob sa Kanya, 2 kamay niya tayong tatanggapin at yayakapin. Amen po ba? Amen. Kasi nga walang ama o walang magulang na ninanais na ang kanyang mga anak ay mapariwara. Amen po ba? Amen. Sabi dito, sa verse na ito, merong 5 bagay na ipinangako ang ating Panginoon para ma-overcome natin yung ating mga takot. Number 1 is, sabi dito, I am with you. Sabi dito, I am with you. Ako ay sa inyo, mga anak ko, sabi niya. The first promise is about God's presence. Do not fear, for I am with you. There are several verses in the Bible that reminds us that God has promised to be with us. No? Sabi dito, sa Matthew 28 verse 20, sabi dito, for I am with you until the end of age. Sabi niya ganon. Dito, makikita natin, ito yung Great Commission. Di ba po? So tayo bilang mga mananampalataya, no, hindi lang tayo dapat makontento na nakaupo lang tayo, no? Kampante tayo sa buhay natin na tayo ligtas na, no? Ang nais ng Panginoon, inatasan tayo ng Panginoon na ipamahagi ang kanyang dakilang balita ng kaligtasan. Amen po ba? So hindi lang ito para sa mga pastor, sa mga guro, sa mga evangelist, no? Kundi sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sabi nga ganon, 'di ba, sa Matthew 28 verse 18, ang lahat ng kapangyarihan na ibinigay na sa akin, sabi ng Panginoon. Sabi niya, gawin niyong mga alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at siguraduhin yung lahat ng inuutos ko sa inyo ay gagawin din nila. No? At ako ay sa inyo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen po ba? Amen. So sabi nga dito, bilang isang pamilya, 'di ba? Kung ang isang pamilya ay may plano, 'di ba? Tayo pamilya na ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa atin,
patuloy nating ipamahagi ang salita ng Diyos. Halimbawa, sa isang pamilya, no? Ang gusto ng magulang, merong plano yung magulang na pumunta sa isang lugar. Amen po ba? Di ba pag may plano ang pamilya, hindi lang isa yung sinasabihan na, halimbawa, sa pamilya, nila, ano tawag dito? Nila Chacha, no? Hindi lang si Chacha yung sasabihin na Sister Eileen, Cha, may plano tayo, di ba? Sabihin ni Sister Eileen, Cha, tawagin mo yung kuya mo, si JC, si JC? Tawagin mo yung bunso mong kapatid, no? Ito si tatay, ako, si nanay. No, ito yung ating plano, 'di ba? May plano tayo. 'Di ba lahat tayo dun sa plano sama-sama. Hindi lang isa yung sasabihan, 'di ba? Para nang sa gayon lahat tayo may parte. So ganun din tayo dito bilang isang pamilya ng Diyos. Inatasan tayo ng Panginoon na ipamahagi ang kanyang salita. So hindi lang dun sa mga pastor, mga lingkod ng Diyos na iba, kundi sa bawat isa sa atin. Kanya nga lang po, ang problema po natin is meron tayong takot. Di ba takot tayo pag halimbawa, eto may binubulong sa iyo yung banal na spirito, yung katabi mo, sasabihin sa iyo, anak, bahaginan mo siya ng salita ng Diyos. I-testimonya mo kung ano yung ginagawa ko sa iyo. Pero minsan, pagtingin mo lang dun sa katabi mo, parang naaano ka na, yung bang nanliliit ka na, di ba? Lalo na kung medyo may edad at ikaw ay youth, parang nahihirapan kang makipag-converse, di ba po? Pero sabi nga ng ganon, ang problema kasi natin, pag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang natatakot tayo na baka tayo hindi pakinggan, no? O kaya hindi tanggapin yung sinasabi natin. Iniisip natin palagi yung sarili natin, yung hindi tayo mapahiya. Pero ang sabi nga sa kaharian ng Diyos, di ba? Gawin natin yung parte natin. Amen po ba? Ang parte natin, patuloy nating ibahagi yung salita ng Diyos at yung testimonya natin sa iba na magiging mabisang testimonya. Di ba? Mabisang testimonya natin, nagagamitin natin sa ibang tao. Amen po ba? Kung hindi man tayo pakinggan, nagawa natin yung parte natin. Amen po ba? Ang Diyos na ang bahala. Amen po ba? Amen. Basta ginawa natin yung parte natin. Amen po ba? At darating yung panahon na yung ibinahagi mo sa kanyang yun, magbubunga rin. Amen po ba? Hindi man ikaw, no, may mga tao pa rin gagamitin ng Diyos para mulit-muli maibalik siya sa piling ng Diyos. Amen po ba? Kasi nga may kanya-kanyang season, di ba po? Hindi, porke na-sharean mo na siya ngayon at ngayon din, makikita mo yung pagbabago. Hindi po. Merong proseso. Amen po ba? At may takdang panahon na ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Di ba tayo din, nung unang nabahaginan tayo ng salita ng Diyos, bakit? Nag-response ba tayo agad? Di ba po, hindi naman. Katulad nung istorya ni Jen, nung naririnig niya yung mga istorya regarding sa rapture, sabi niya, ayoko na, natatakot ako. Di ba Jen, sabi mong ganon? Yung iba naman, kaya siya pumupunta sa Bible study kasi may merienda. Pero wala sa puso niya yung naririnig niya. Amen po ba? Amen. So iba-iba po yung responses natin. May takdang panahon ang Panginoon sa bawat isa. Amen. Amen. So sabi dito, sa next po, sabi dito, He also said, I will not leave you as orphans, but I will come to you. Di ba? Nung malapit nang mamatay ang ating Panginoon, nung malapit na siyang ipako sa krus ng Kalbaryo, sinabihan niya ang kanyang mga disciple na, kumbaga, aalis siya, no? Malulungkot sila, pero dadating din ulit siya. Di ba? Sabi niyang Panginoon. At sabi niya, hindi ko kayo iiwanan na ulila. Amen po ba? Ipagkakaloob sa inyo yung banal na spirito na magiging kasama-sama nyo. Siya yung magko-comfort sa inyo, siya yung magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Amen po ba? Sabi nga kahit walang magturo sa inyo, pagkasama nyo yung banal na spirito, siya yung magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Amen po ba?
And then, sabi pa niya rito, Paul wrote in Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Sabi nga dito, na kung ang Panginoon ay nasa sa atin, walang pwedeng kumante sa atin. Amen po ba? Kasi nga, no, nasa sa atin yung Espiritu ng Panginoon na siyang kasama natin, na siyang katuwang natin sa lahat ng bagay. Siya yung nagpapalakas sa atin, ang banal na Espiritu. At sabi dito, no, sabi nga, we are untouchable, mga kapatid, di ba? Hindi na tayo basta-basta. Untouchable na tayo dahil tayo ay mga anak ng hari. Amen po ba? We are the sons and daughter of the King. Amen po ba? Amen. Sabi dito, next is, sabi sa Hebrew 13:5, never I will leave you, nor I will forsake you. Even if we didn't see, sabi nga, sa kanta, di ba? Minsan nararanasan natin na parang hindi natin nararamdaman ang Diyos, di ba po? Hindi natin nararamdaman ang Diyos. Tahimik siya, no? Pagka tinawag natin siya, parang hindi niya tayo, parang may mga time na gano'n na parang hindi tayo naririnig ng Diyos, di ba po? Pero sabi nga sa kanta, di ba? Even if I don't see you working, even if I didn't feel you working, you never stop working. 'Di ba? Kahit hindi natin nararamdaman na parang wala siyang ginagawa kapag nananalangin tayo, parang hindi niya sinasagot, 'di ba po? Parang akala natin, pinabayaan na ba ako ng Panginoon? Pero hindi, kapatid. Ang Panginoon, hindi siya nagpapabaya. No? Kahit hindi natin siya nararamdaman kung minsan, dahil baka mamaya, siyasatin natin yung ating mga puso. Meron ba akong nagawa na hindi ko na i-confess sa Panginoon? Kasi minsan man nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin alam na hindi nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? So, kapag gaganon, isayasatin natin ang ating mga puso. Nang sa gayon, no, maranasan natin muli yung kanyang pagkilos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Sabi nga si Jeremiah, no, sabi ni Jeremiah, nung panahon, tinawag si Jeremiah ng ating Panginoon para, kumbaga, sabi dito, mag-prophesy siya sa Juda. No? Kasi nga, kumbaga, sobra ng sama ng mga tao sa Juda. Amen. So, ang sabi ng Panginoon, Jeremias, kita ay pinilipan nung ikaw ay nasa sinapupunan pa ng iyong ina, no? Para gamitin kita na mag-prophesy sa mga tao sa Juda, no? Pero sabi ni Jeremiah, Panginoon, masyado pa akong bata. Sabi ng mga Panginoon, huwag mong sabihing bata ka pa. Ako ang maglalagay sa bibig mo ng mga sasabihin mo. Sabi niya, alin ang gusto mo? Ha? Sabi niya, alin ang gusto mo? Matakot ka sa kanila? O ako mismo, tatakutin kita sa harapan nila. 'Di ba? Sabi ng Panginoon. So, 'yon. Sabi nga, si Jeremiah is tinatawag nilang the weeping prophet. Kasi iyakin si Jeremiah eh. Kumbaga, yung puso niya, madaling mabagbag, no? Kapag ang Panginoon magpaparusa sa mga taga-Juda, nandoon yung compassion niya na parang ayaw niyang parusahin ang Panginoon yung mga tao. Kaya palagi siyang umiiyak sa Panginoon. Kaya tinawag siyang the weeping prophet. Amen po ba? Amen. So sabi dito, we are never alone because God is always with us. He is with us as we worship. He is with us as we watch. He is with us and watches over us whether we are working, no, witnessing, servicing, or even where we are. There is no place in this earth where God cannot be with us. Amen po ba? So ibig sabihin, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, ang Panginoon lagi tayong sinasamahan. No, kaya nga kahit na anong ipagawa sa atin ng Panginoon, dapat sumunod tayo. Nang sa gayon, no, talagang maranasan natin yung kapangyarihan niyang kikilo sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sabi dito, next is I am with you. No? Pag sinabing I am with you, sabi nga nun, pag sinabing I am with you, pinapakilala ng Panginoon kung sino siya.
na siya yung makapangyarihan Diyos. Yung sovereignty niya over sa atin. Amen po ba? Sabi dito, it is a direct affirmation of God's identity and role as the supreme being and the object of worship. For believers, it signifies a special covenant or relationship between God and those who acknowledge Him as their God, promising protection and guidance. Halimbawa, sasabihin sa akin berong halimbawa may problema si Malaya, no? Sabi ni Malaya, Ma'am Shi, may problema ako. Ano 'yun? Sabi niya. Sabihin ko, ano 'yun? Ma'am Shi, ganito, ganyan. So, bilang kapatid sa pananampalataya, no? Sasabihin ko sa kanya, kapatid, huwag kang matakot, no? Dahil ang Diyos kasama natin. No, bilang mga anak ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kung minsan naman, no, halimbawa, si Chacha sabihin sa akin, ako mama niya, kunyari, ako mama niya. Ma, pinapatawag ako sa dean's office. Sabi niya, Ma, hindi ko alam kung ano bakit ako pinapatawag? Wala naman po akong nagawa sa school. Pero pinapatawag ako. Natatakot ako, ma. Ano kayang sasabihin sa akin ng dean? Sabi ng mama niya, Cha, anak kita. Sasamahan kita, huwag kang matakot, di ba? Bilang nanay, sasamahan ka niya. Ano man nung sabihin sa'yo ng din, akong bahala, kasama mo ko. Di ba, ganon? So, yung pala, pagdating doon, akala ni Chacha, kung ano yung sasabihin ng din, yung pala kasama siya sa dean's list. Amen! Di ba po? Kasi minsan nag-overthink tayo, di ba? Kung masyado tayong nag-overthink, sa mga bagay na katulad niyan, di ba? Hindi pa nga nangyayari kung ano-ano na yung iniisip natin. Amen po ba? Kaya pinaghaharian na tayo ng takot. Pero kung uunahin natin na manalangin at i-ask sa Panginoon yung guidance and comfort, alam natin na mapapawi yung takot natin. Amen po ba? Sabi dito, in Isaiah 41:8 and 9, But you, O Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend, I took you from the ends of the earth, from its farthest corner, I called you. I said, you are my servant, I have chosen you, and have not rejected you. So, kumbaga, no, ang mga Israelita, sabi nga gano'n, nung panahon na sila ay nagkawatak-watak, di ba, nagkawatak-watak sila dahil nga sa kanilang pagkakasala sa Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, nagpadala siya ng mga manlulupig, no? Kumbaga, gilupig sila ng iba't ibang bansa, may Syria, may Persia, may Babylonia, no? Kumbaga, saan-saan sila napunta. Pero sabi ng Panginoon, darating ang panahon na pagsasamahin ko ulit kayo at ibabalik ko kayo sa bayang ipinangako ko sa inyo. Amen po ba? So tayo bilang mga anak ng Diyos sa panahon ngayon, di ba tayo din? Kumbaga dati, malayo tayo sa Panginoon. Ang turing sa atin ng Panginoon, kaaway. Di ba po? Pero ngayon, tinuring niya tayong mga anak. No? Tayo yung kanyang mga lingkod na pinili mula sa kadiliman at dinala sa kaliwanagan. So, yung pangako ng Diyos sa mga Israelita, ganon din yung pangako niya sa atin. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kaya niyang gawin kung ano yung nais niya sa bawat isa sa atin. Kaya wala tayong dapat na ikatakot. Amen po ba? God relates to His people in a most special way. We read that God calls His people His servant, His chosen ones. He has called them from the farthest part of the earth. This applies first to Israel, whom God called out of the other nation. But it also applies to us as believers in Christ. Amen po ba? So ina-apply din itong pangako na ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa ating kapanahunan ngayon. Sabi dito, no? God instruct us not to look around for help, but to look to the Lord. Here, God highlights that He not just comforts our fear, but our anxieties. When in His presence, a presence that is uniquely powerful. When we believe in Jesus, we are never helpless because we have the greatest helper that has ever walked the earth.
we can rest in confidence that God is in control and watching over us. In Psalms 46 verse 1, sabi niya, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kasi di ba minsan pagka tayo may nararanasan ng mga pagsubok, no? Sa iba't ibang area ng buhay natin, finances man yan, health, education, lahat, no? Ang nangyayari, saan tayo humahanap ng tulong? Lalo na pagdating sa financial. Saan tayo agad pumupunta? 'Di ba? Doon sa may mga interes. Pero sa Panginoon, pag lumapit tayo, walang interest. Amen po ba? At libre pa. Amen po ba? Sabi nga, gagawa ng kaparaanan ng Diyos para ma-meet niya yung ating mga pangangailangan. No? Ang kailangan lang natin, manampalataya at sumunod. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Next po is number 3. Sabi niya dito, I will strengthen you. Amen po ba? Palalakasin niya tayo. Sabi dito, hindi niya lang tayo palalakasin, kundi bibigyan niya tayo ng tapang. Bibigyan niya tayo ng lakas. Amen po ba? At yon ay dahil sa banal na spirito na nasa atin. Kasi di ba may mga panahon na kung saan may mga bagay tayo na nung panahon hindi natin kayang gawin. Amen po ba? Katulad halimbawa, nung pagtuturo ng salita ng Diyos. Di ba nung panahon hindi naman natin kayang gawin yon? Amen po ba? Kaya lang, ngayon na nakilala na natin ng Panginoon, yung power na ibinigay ng banal na spirito sa bawat isa sa atin, yung mga bagay na hindi natin iniisip na kaya nating gawin, nagagawa na natin ngayon. Amen po ba? Bakit nung una ba na kayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, agad-agad nakapag-share kayo ng Word of God? Di ba po hindi? No? Share ko lang po yung experience ko sa bagay na to. Nung panahon, no, syempre, marami akong naririnig na mga kabataan na tumatayo dun sa church namin. So sabi ko, bakit ang mga kabataan na to, very bold, courageous, no? Lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero bakit, sabi ko sa sarili ko, bakit ako parang pag may memorize lang ng salita ng Diyos, parang hirap na hirap ako. Kasi nga, pag may edad ka na, minsan yung memory mo medyo umaano na. Kumbaga sa bakal, medyo may kalakalawang na ng konti, di ba? Pero ang mga kabataan, napakabilis nilang makapag-memorize ng salita ng Diyos. No? Nandun sa kanila yung boldness, nandun sa kanila yung courage. No, sabi ko, Lord, hindi ko naman hinihiling na ako din makatayo dyan. Sabi kong ganun. Pero Lord, ang hinihiling ko lang, magkaroon ako ng sharp ng isip, na mabalik ulit yung sharpness ng memory ko nung panahon na ako pa ay nag-aaral. No? Di yun, no? Ang nangyari, nagkaroon ng parang challenge nung pandemic, nagkaroon ng challenge yung pastor namin na magbahagi ng salita ng Diyos through online. So sabing ganon, mga elders, mga adult, sino po sa inyo yung may courage na makibahagi sa gawain na to? So wala. So sabi ko, wala. Sabi ko, Lord, kakayanin ko ba? Di question ko sa Panginoon, Lord, kakayanin ko ba? So nag-volunteer ako ngayon. No, first time, nagturo ako. Napakabuti talaga ng Panginoon. Once na dinesire ng puso mo, ibibigay niya yun sa'yo. Amen po ba? And then nung nandito na ako, di ba, pandemic, nandito na kami. Kasama ko na yung mga anak ko. So yun, dito na ako lumago. Dito na ako lumago sa church. And I'm very thankful sa mga pastor natin na talagang nagbigay ng kanilang oras at panahon para tayo ay maturuan. Mai-impart sa atin yung mga knowledge na natutunan nila. And I thank God for that. Amen po ba? Amen. So yun, pag dinisay natin, hindi pwedeng ibigay yun sa atin ng Panginoon. Basta wag tayong susuko, no? Wag tayong susuko dahil sabi nga ng Panginoon, I am your God, no? I will be with you. Lakasan niyo ang inyong loob. Bibigyan ko kayo ng lakas, ng courage, ng boldness para ma-share niyo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi dito, no? The apostles of the Lord,
They were so courageous in the face of hostility from the religious authorities. But they weren't like that at the cross when they fled. God made them courageous through His spirits. Di ba nung panahon na nagtuturo ang Panginoon, kasama ang mga disciples. Di ba po? Marami sa kanilang kumukontra. Pero nandun yung lakas ng loob nila, nakasama nila ang Panginoon. Sinusuportahan nila ang Panginoon. Kumbaga, watcher lang sila dun sa mga ginagawa ng Panginoon. Amen po ba? Wala silang ginagawa, kundi ang sumama lang sa Panginoon at tignan kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Amen po ba? Pero nung ang Panginoon ay napako na sa krus, no? Nung siya ay hulihin na, no? 'Di ba, nagkawatak-watak sila? Kasi sa takot. Natakot sila na madamay. So, nagkawatak-watak sila. Sabi ni Pedro nung una, Panginoon, hindi kita iiwan. Ano man ang mangyari, lagi kitang sasamahan. Pero sabi ng Panginoon, Pedro, pag 3 beses mo akong ipagkakanulo, pag 3 beses na tumilaok ang manok. 'Di ba? 3 beses niyang ipinagkanulo ang Panginoon. No? Pero nung ang Panginoon ay nasa piling na ng kanyang Ama at ang banal na Espiritu ay naibigay na sa mga disciples, di po ba andun yung lakas ng loob nila, nakagawa sila ng mga milagro? Kahit nga si Pedro, di ba? Kumbaga daanan lang ni Pedro yung mga may sakit, gumagaling na. Amen po ba? Nandoon na yung kanilang lakas, yung kalang strength, yung courage na magbahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kahit na alam nila na yung buhay nila manganganib sa pagpabahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi dito, sa Bible, maraming binahagi na ng lakas ang ating Panginoon. At unang-una na dito ay si Samson. No, kilala niyo po si Samson? Si Samson and Delilah. Di ba po? Si Samson po, ang kanyang lakas ay nasa kanyang buhok. Pero dahil nga sa kahinaan niya, babae. No? So itong si Delilah, nagustuhan niya, anong nangyari? Ibinigay niya kumbaga, yung lakas niya, ibinigay niya yung sikreto. Kaya nung pinutol yung buhok niya, yung mga kalaban, yung mga Palestinian, ikinulong siya at pati ang kanyang mga mata ay binulag siya. So nawala ngayon yung lakas niya. No? Pero sabi nga ganun, si Samson, no? Napatay niya, kaya nga umawid siya, no? Si Samson, pumatay ng 1,000 sa pamamagitan lang ng panga ng asno. 1,000 yun, ginamit lang niya panga ng asno. Dahil sa kanyang lakas, di ba po? And then, nung siya nga ay, yun, nabulag siya, nawala ang kanyang lakas, tapos sumaba ulit yung kanyang buhok, pero hindi na siya nakakakita. So, dahil nagkaroon ng pista itong mga Palestinian, no? Lahat ng mga hari, halos lahat ng mga Palestinian, nag-gather sila dun sa isang templo, no? Pinagkatuwaan nila si Samson. At umawit sila na, kumbaga, natalo na nila si Samson, no? Ngayon, ginawa nila, pinalabas nila si Samson at merong isang bata na inakay siya. Ang sabi ni Samson, bata, ilagay mo yung 2 kong kamay sa 2 poste, no? Sa 2 poste. Sa dami ng tao, napakasikip na nung daanan na yon. So si Samson, ginanya niya yung 2 niyang kamay. No? At ubod lakas niyang inano yung, ano ba to? Anong tawag dito? Yung kamay niya, ubod lakas niya na inano niya doon sa 2 poste. At anong nangyari? Sumabog or yung ba na ano sila na lahat ng mga tao dun sa loob ay nangamatay. No, kumbaga mas marami yung napatay niya kaysa doon siya nung unang siyang kinalaban ang mga Palestinian. Amen po ba? Amen. So ang Panginoon, kapag hiningi natin ang kalakasan, ibibigay niya at iyon ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa bawat isa sa atin. He gave Elijah strength to survive persecution in the wilderness with one miraculous meal that keeps him strong for 40 days. Maging si Elijah, no, yung propeta, no, dahil natakot nga siya, dahil pinatay niya yung mga propeta ni Baal, no, ang ginawa nitong asawa ni Ahaz, no, si Queen Jezebel,
pinagbantaan niya si Elijah na papatayin din. So si Elijah, sa takot niyang mamatay, tumakas siya sa ilang. No? At doon, nagdahatid sa kanya ang anghel ng pagkain na nagbigay sa kanya ng kalakasan for 40 days para makapunta siya sa bundok ng Sinai, na kung saan siya pinapupunta ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. In Ephesians 3:16, sabi dito to 17, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Ang banal na spirito na nasa atin, ang siyang lakas natin upang lahat ng gagawin natin para sa Panginoon ay maisagawa natin. No? Dapat nga daw, sabing ganon, ay mag-ugat ang lahat nating gagawin sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi nga ganon, kung ang ginagawa natin ay hindi dahil sa pag-ibig, ito ay walang kabuluhan. Amen po ba? At ito ay nagpapakita kung ang lahat ng gagawin natin ay para sa Panginoon ay dahil sa pag-ibig, no? Ang Panginoon ay mananatili sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Di ba sa panahon ngayon na nasa atin ang ating, alam natin na ang Panginoon ay nasa sa atin, nagagawa natin ang lahat ng bagay. No? Hindi na tayo katulad ng dati na, kumbaga, gagawin ko ba to o hindi? No? Nandoon lagi yung positive na response natin sa mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Gising pa po ba kayo? Amen po ba? Malapit na po akong matapos. And then sabi na, number 4, sabi niya dito, I will help you. Sabi niya ganon, di ba? Tutulungan niya tayo. God won't just give us strength, but guidance and help. God told us not to look around, but He shows us where we should look for Him to help. Guiding us as we face the fear that constrain us, He may tell us to face them head on or avoid what is dangerous. God's guidance is in any situation always ends in valuable help. In Psalms 46 verse 1 and 2, sabi niya, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Be still and know that I am God. Amen po ba? Sabi ka, ano man yung pagdaanan nating pagsubok, no? Sabi kang ganon, kung ang bundok man, kumbaga, matumba siya sa dagat o bumuka man ang lupa, no? Kumbaga, hindi tayo dapat matakot. Dahil alam natin, natutulungan tayo ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ano man yung season ng buhay na meron tayo, di po ba? Meron tayong pagdaan ng mga pagsubok, storms of life, no? Lahat ng yan, kaya nating pagtagumpayan dahil sa lakas na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kayo po ba'y nagtatagumpay sa buhay na ito? Amen. So, lahat tayo, amen po ba? Sabi nga, we are more than conquerors in Christ Jesus. Amen po ba? At sabi, sino ba ang mananagumpay kundi ang mga anak ng Diyos? Amen po ba? Amen. So, wag tayong matakot. Lagi natin, kumbaga lagi natin panghawakan ang pangako ng Diyos na ibibigyan niya tayo ng lakas upang maging mapagtagumpay. Sabi dito, God doesn't just make us courageous, sends us in for a battle with everything we need, and then just watches us. He is with us, and He provides us with His divine help. This requires faith. God help us at our point of need, and He will always be there with us. We need strength to face the battle and trust that He will be there with us and give us the divine help we need. Sabi nga nun, diba? Sabi dito na, kumbaga, hindi niya lang tayo bibigyan ng lakas, hindi niya lang tayo bibigyan ng kumbaga, pag meron siyang ipapagawa sa atin, diba? Ipo-provide niya yung lahat ng resources, diba? Na para magawa natin yung ipinagagawa niya. Pero, sabi nga, hindi lang niya tayo titignan. Hindi niya lang tayo babantayan, kundi nandoon siya. Sasamahan niya tayo. Kung ano man yung ating maranasan, habang ginagawa natin yung ipinagagawa niya, nandoon yung tulong niya na agad natin mararanasan. Amen po ba? Kaya lang kung minsan nga po, tayo natatakot. No, hindi pa, kumbaga, sabi nga ganon, hindi pa natin ginagawa, natatakot na tayo. Amen po ba? Kasi kung alam natin na equip na tayo, di ba, kung bago tayo humayo, marami tayong pag-aaral na
ginagawa. Dito sa church, di ba, may mga leadership training, may RRF tayo, na kung saan natitrain tayo na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya lang kung minsan, no, parang sa atin, hindi sapat yung mga natutunan natin. Kaya hindi natin nagagawa yung ipinagagawa sa atin. Natatakot tayong mag-step para, sabi nga ganun, yung first step natin, yun na yung simula na ma-overcome natin yung mga obstacle. Yung mga bagay na sasabihin sa atin ng kaaway para hindi natin magawa yung ipinagagawa ng Panginoon. Hindi niya mahahadlangan ang anak ng Diyos para hindi gawin kung ano ang ipinagagawa ng ating amang nasa langit. Amen po ba? Amen. Basta nandudun lang sa atin yung pananampalataya na ang Panginoon ay tutulungan tayo. Amen po ba? Sabi nga dito, nung panahon ni Moises, no? 'Di ba, nung si Moises ginamit ng Diyos para ang mga Israelita ay mapalaya sa Egypt, no? So, maraming kababalaghan ang ginawa ni Moises para lang payagan sila ng Paraon. Pero walang nangyari. Lalo pang tumigas ang puso ng Paraon. Nung bandang huli, yung anino ng kamatayan, di ba? Na kung saan yung mga Israelita, dahil sa dugo na nakalagay sa kanilang mga pintuan, nilampasan sila nung anino na yon. At kumbaga, ang nasalanta ay yung mga Egyptian, lalo na yung Pharaoh, di ba po? Yung lahat ng panganay, hayop man yan, tao, lahat sila nangamatay. Kaya nga maririnig doon yung tangisan ng mga Ehipto. Ang mga Israelita, wala silang takot na naramdaman dahil kumbaga nandoon yung proteksyon sa kanila ng Panginoon. At sabi nung si Moises ay pumunta ulit sa Paraon, pinayagan sila, 'di ba? Pero pansamantala lang yung pagpapayag sa kanila. Nung sila ay nakaalis na, no? Pamalapit na sila dun sa Red Sea, hinabol sila ng Paraon at ng kanyang mga kawal, 'di ba po? Kung tutuusin, mahahabol agad sila kasi nakasakay sila sa karwahe. Samantalang yung mga Israelita naglalakad lang, no? Kumbaga, sabi dito, ang Diyos nasa sa kanila. Alam ni Moises 'yon. Pero walang instruction ng Panginoon kung ano yung gagawin ni Moises pagdating doon sa may dagat. 'Di ba? Hindi sila makakatawid kasi dagat 'yun eh. Alam nga naman lahat sila lumangoy, 'di ba po? So ang ginawa ni Moises, nanalangin siya sa Panginoon. Humingi siya ng tulong. Nung humingi siya ng tulong, binigyan siya ng instruction ng Panginoon. Minsan ganon, 'di ba? Minsan may iutos sa atin ng Panginoon, walang instruction. Pero pag, Lord, paano ko ba gagawin? Katulad halimbawa, nang gumagawa ka ng exhortation, exhortation halimbawa, 'di ba? Or devotion. 'Di ba, hihingin mo yung gabay ng banal na spirito? Kasi hindi mo alam kung ano yung gusto niyang iparating. Amen po ba? Yung mensahe na ninanais hindi tayo basta lang gumagawa ng mga exhortation natin or preaching dahil gusto lang natin na ito yung imimensahe ko. Hindi po. Humihingi tayo ng gabay sa Panginoon kung ano mismo yung gusto niyang iparating sa tao, yung pangangailangan ng tao. Amen po ba? So yun, no? Kumbaga minsan hindi siya magbibigay ng instruction, pero pag nandun ka na, at humingi ka sa kanya ng tulong, mararanasan mo yung tulong niya. Amen po ba? Kasi meron tayo, kumbaga, binibigyan tayo ng desisyon ng Panginoon. Hihingi ba to sa akin ng tulong o hindi? Palaging ganon, nandun yung palaging proseso, yung testing ng Panginoon, kung hanggang saan tayo. Pag humingi tayo ng tulong sa Kanya, ibig sabihin, hindi natin kaya. Pag hindi natin kaya, dun siya ngayon kikilos. Amen po ba? Kasi minsan tayo, iniisip natin, ay kaya ko na to, pero hindi pala. Amen po ba? Sabi nga ganun, wag tayong magre-rely sa kung ano yung alam natin. Amen po ba? Kundi palagi natin i-acknowledge ang Panginoon dahil siya yung mag-didirect sa atin sa tamang dapat nating gawin. Amen po ba? Amen. So yun, no? Sabi ng Panginoon, sige, di ba may tungkod ka? Ihampas mo sa tubig. Nung hinampas niya sa tubig, nahati at doon sila lumakad. Amen po ba? At doon sila hinahabol, nasa kalagitnaan na yung kanilang mga kaaway, hinampas ulit ni Moises yung kanyang tungkod
at nangamatay yung mga kawal ng paraon. Sabi ko nga, dapat pati yung paraon. Di ba? So, yon. So, talagang nakikita natin kung kaano ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? In Ephesians 3:20, sabi dito, "Now to Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine, according to His power that is at work in us." So, ang Panginoon lang yung makagagawa ng bagay na kung saan, yung bang, kung mas higit pa dun sa mga iniisip natin. Yung mga bagay na alam nating hindi nating kakayanin. Makagagawa ang Panginoon ng higit pa doon. Amen po ba? Kasi siya yung makapangyarihan Diyos, di ba po? Siya yung may create ng langit at lupa. Create niya tayo sa kanyang wangis. So walang imposible sa Panginoon. Walang mahirap sa Panginoon. At anuman yung mga bagay na nanaisin natin, no, na alam nating hindi natin makakayanan, pag humingi tayo ng tulong sa Panginoon, ipagkakaloob niya yun sa atin. Amen po ba? Sabi nga ganon dito, no, sa Isaiah 43 verse 2 to 3, sabi niya ganon, "When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned, and the flames will not set you ablaze. For I am your God, the Holy One of Israel, your Savior." So, ibig sabihin dito, no, ano man yung mga bagay na sa panahon ngayon nakikita natin, sa paligid natin, na nagdadala sa atin na mag-worry, ano bang mangyayari sa kinabukasan, saan ba kami dadalhin ng mga nangyayaring ito sa Israel at Iran, no? Yun yung palagi, doon tayo ngayon nakafocus, di ba po? Kaya nga kung minsan, pag ito nakikita natin itong dumadaan sa ating mga wall, sa ating mga TikTok account, di ba? Di ba nakikita natin yung mga yan sa Facebook natin? Minsan nakapagdadala ito ng pag-aalinlangan at pag-worry sa bawat isa sa atin. Pero dahil nga sa pangako ng Diyos sa atin, may kasiguruhan tayo na anuman ang mangyari, kasama natin ng Panginoon. At wala tayong dapat ikatakot. Sabi nga ng salita ng Diyos, di ba? Dumaan man tayo sa tubig, hindi tayo malulunod. At dumaan man tayo sa apoy, hindi rin tayo masusunog kasi kasama natin siya. Amen po ba? Yun yung assurance ng bawat isa sa atin. At sabi pa, no, sabi pa dito sa huli, no, number 6, "I will uphold you with my righteous right hand." Amen. Sabi dito, "I will uphold you." This means that God will sustain, support, and keep you from falling. Di ba parang, kumbaga, di ba pag ang bahay walang poste, anong mangyayari? Sa bahay na walang poste, guguho, di ba po? Pero sabi ng Panginoon, sabi niya dito, "I will uphold you." Ibig sabihin, siya yung magiging support natin sa mga panahon na tayo ay nalulugmok, nakakaranas ng takot, nakakaranas tayo ng, kumbaga, kawalan ng pag-asa. No? Siya yung magsusupport sa atin para tayo ay makatayong muli. Amen po ba? Amen. Sabi dito, letter B, "with my righteous right hand." This refers to God's power, authority, and ability to save. The right hand is often associated with strength and protection in the Bible. Amen po ba? God's right hand is righteous. He will always does what is right. He always points us in the right direction. He always does what is best for us, even if we don't always realize it at times. God is holding us up when we cannot stand, when every other support or comfort is gone. God will hold us up to stand against our troubles. Sabi nga ganon, kung minsan, no, sabi nga ganon, may mga panahon na parang feeling natin, lahat ng tao sa paligid natin, kontra sa atin. Amen po ba? Yung ano man yung ginagawa mo, maski nga sa pamilya natin, di ba? May mga pagkakataon na parang hindi tayo tanggap o yung mga ginagawa natin, hindi sila pabor, di ba? Nararanasan natin yon. Pero sabi nga ng Panginoon, kung lahat ng bagay o lahat ng tao sa paligid nyo, iiwanan kayo, ako pa rin ang kakasama ninyo. Hindi ko kayo
iiwanan. Amen po ba? Di ba napakasarap na pangako ng Diyos? Sabi nga ganon, kahit wala na akong kasama, alam kong ang Diyos ang kasama ko. Di ba magigi akong komportable, magigi akong at peace, kasi alam kong kasama ko ang Panginoon. Iwanan man tayo ng lahat ng tao, no? Pagkasama natin ng Panginoon, wala na tayong hahanapin pa. Amen po ba? Amen. So, yon. Being upheld by His righteous right hand is not a promise that we will be delivered out of every trouble. God is with us, ensuring that we are becoming the people He wants us to be, with wisdom, experience, and trust in Him that will make us better and better servants of His kingdom. Amen po ba? So, wag tayong malulungkot o mag-aalala o matatakot kung wala kang, kumbaga may mga taong hindi ka mamahalin, hindi ka bibigyan ng affirmation. Di ba minsan tayo kasing mga tao, kumbaga yung mga ginagawa natin, gusto natin na na-affirm tayo, di ba po? Maski sa mga magulang natin, kaya nga ginagawa natin lahat ng kaparaanan para maranasan natin na, ay, sabi natin, ay, si Jen, talagang si Jen, napakatalino niyang anak, napakamapagmahal, maalalahanin. Di ba? Minsan ganun, yung mga magulang natin, yung maramdaman natin na nakikita nila yung ginagawa natin. Pero sabi ng Panginoon, huwag niyong alalahanin kung hindi ninyo yan maranasan. Kasi ako na nakakakita sa inyo, alam ko ang laman ng puso niyo. Ako ang magbibigay sa inyo ng gantimpala. Amen po ba? Di ba napakasarap nun? Sabihin ng Panginoon na ikaw yung servant ko na very faithful, no? Isasama kita sa aking kaarian. Amen po ba? Di ba yun ang gusto nating marinig pag dumating na ang ating Panginoon, no? Yung faithful servant ka sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, yun. So, mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, so wala na tayong dapat na ikatakot. Amen po ba? Oh, dumarating naman talaga yung takot. Pero kung baga, mapaglalabanan natin dahil alam natin ang mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Sabi dito, we have 5 reasons to not fear. God is with us, He is in us and working in us. He is always on our side. He is our God. It is Him we must obey and fear, not people or circumstances. He will help us, give us a divine help right when we need it. Next, He will strengthen us, give us courage, and make us strong. Lastly, He will uphold us and to keep us from falling. This gives us great assurance that in the middle of any circumstances or storms, God is not only above us, but He is with us in the storm. Amen po ba? Amen. Nawa sa narinig nating mensahe mula sa Panginoon ay magbigay sa atin ng lakas, no? Magbigay sa atin ng assurance na sa lahat ng mga nakikita natin sa ating paligid sa ngayon, no? Yung takot na yan maibsan. Dahil alam natin na anuman ang mangyari, kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At siya yung magbibigay sa atin ng lakas at tagumpay upang ang mga bagay na yan ay mapagtagumpayan natin. Amen po ba? Amen. So tayong lahat po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa hapong ito, Ama. Amang Diyos, maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Ama, sa kapahayagan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago. Ang pangako mo noon, pangako mo ngayon, at sa hinaharap. Ikaw yung Diyos na nananatili, Panginoon. Maging ang iyong mga salita, Panginoon, ay makapangyarihan na patuloy, O Diyos, na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa inspirasyon na muling ipinagkaloob mo sa amin. Sa panahong ito, Panginoon, ng kaguluhan, alam namin, Panginoon, ang kapayapaan ay nasa sa amin sapagkat ikaw ay kasama namin. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming aasahan, ikaw ang aming Panginoon, O Diyos, ikaw ang aming refuge. You are our shield, Panginoon. You are our comfort, Panginoon, sa buhay na ito.
Ginagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga buhay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang malayang kumilos, Panginoon, ayon sa kalooban mo. Alam namin, Ama, na ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na spirito na sa aming kasama sa araw-araw, Panginoon, ang patuloy, O Diyos, na magbibigay sa amin ng lakas, ng courage, Panginoon, upang maisakatuparan namin ang iyong naisin sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag niyo po kaming iiwanan, Panginoon. Huwag niyo po kaming lalampasan, Ama. At sa inyong muling pagbabalik, Panginoon, dinideklarahan namin at hinihiling namin na naway matagpuan mo kaming tapat pa rin na naglilingkod sa iyo. Nag-uumapaw, punong-puno, Panginoon, nag-iinit, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Mama, maraming salamat po. Sa hapong ito, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, baon namin ang iyong kapangyarihan. Baon namin ang mga salitang ito, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na magmamanifest sa aming mga buhay sa araw-araw. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.